Masama ba ang pagdududa? Is it bad to doubt? Ang simpleng sagot, hindi. Kailangan din natin magduda paminsan-minsan. Hindi naman lahat kakainin mo, kung hindi baka sumakit ang tiyan mo. Hindi naman lahat na nagyayaya sa iyo, sasamahan mo, baka ipahamak ka lang. Hindi naman lahat kailangan pagkatiwalaan mo, baka abusuhin ka. At hindi naman lahat na nag-aalok sa iyo, kailangan bilhin mo. Kung hindi, baka maloko ka o mabudol ka. Kailangan din natin na magduda paminsan-minsan para din sa ating kaligtasan yan. Pero ang tanong, kailan ba nagiging masama ang pagdududa? Tatlong pagkakataon na kung saan nagiging masama ang pagdududa. Una, masama na pagdudahan mo ang iyong sarili. It is not right when you doubt yourself. Kapag nagtanim ka ng buto o binhi, babalikan mo ba yan kinabukasan, huhukayin mo yung lupa para tignan mo kung tumutubo ba? Kailangan ba yon? Di ba hindi? Kung nagtanim ka at araw-araw binabalikan mo yung tinanim mo, inuungkat mo, hinuhukay mo, tinitignan mo kung meron na bang ugat, ano pong mangyayari doon sa tinanim mo? Di ba masisira ito? Di ba mamamatay ito? Ganyan po ang ginagawa ng pagdududa natin sa ating mga sarili. Ginawa tayong mabuti ng Diyos. Ginawa ka ng Diyos, ng Panginoon, sa wangis niya. Bakit pinagdududahan mo ang iyong kabutihan na pwede mo naman ipakita? May kasabihan po, that doubt kills more dreams than failure ever will. Kapag nagdududa ka sa sarili mo, pinapatay mo, binibigo mo na ang iyong sarili. Hindi ka na kailangan mabigo pag nagdududa ka na sa iyong sarili. Dahil ang kabiguan sa iyong buhay, nag-uumpisa sa iyong pagdududa sa sarili. Isa pong katangian ng mga champion, ng mga winner, ng mga successful na tao, yan, paniniwala, tiwala sa sarili. Tandaan niyo po ito. Marami ng mga taong nagdududa sa iyo. Bakit mo pa sila dadagdagan? Hindi po ba? Kung mahal mo ang iyong sarili, umpisahan mo sa paniniwala sa pwede mong gawin. Sabi po ng isang makata, if the sun and the moon doubted themselves, then they will immediately go and disappear. Kung nagdududa ang araw na pwede siyang magliwanag, magdidilim yan. Kung magdududa ang buwan na pwede siyang magliwanag sa dilim, hindi na natin makikita yan. Kung gusto mong magliwanag din ang buhay mo, umpisan mo sa paniniwala at pagtitiwala sa iyong sarili. Pangalawa, masama na pagdudahan mo ang kabutihan ng ibang tao. Meron po akong kakilala, kwento niya, sumakay siya sa jeep. May nakatabi daw siyang mama, isang lalaki. Mukha pong guns, mukhang magnanakaw. Kaya ito pong babae, pinakahawak niya yung kanyang bag. Sabi niya, baka snatch, nakawin itong aking katabi. Pero nung papaalis na siya, pababa na siya sa jeep, tinapik siya nito pong katabi niyang lalaki, yung mukhang guns. Sabi niya, miss, nahulog yung pitaka mo. Binigay sa kanya. Binuksan niya, kumpleto yung pera niya. Nahiya daw po siya sa kanyang sarili na pinagdudahan niya itong katabi niya na isa siyang masamang tao. Nakakapagod din po na palagi mong pinag-iisipan lahat ng mga tao na masama sila. Huwag nating husgahan ang iba na sila ay plastic, peke, nagbabait-baitan lang. Kapag naging mabait ang isang tao sa iyo, tanggapin mo yung kanyang kabutihan, yung kanyang kabaitan. Goodness is still goodness. Kindness is still kindness. Even if it comes from your enemy, even if this kindness comes from people that you hate, kung binati ka ng good morning, ng chismos sa mong kapitbahay, hindi mag-good morning ka din sa kanya. Huwag mo isnabit. Kung ikaw ay binigyan ng ulam o pagkain, yung iyong pabibo na katrabaho, ka-opisina, appreciate mo naman. Pasalamat ka. Kapag niyayakap ka pa, hinahalikan ka ng mister mong loko-loko o nagkaroon ng iba kaysa sa iyo, magpahalik ka naman, magpayakap ka naman. Kapag nagpasuri ang kaaway mo sa iyo, bakit hindi mo tanggapin?
For customers like Jack, great experiences aren't built with your best guess. They're built with data you can trust to be accurate and available when... Pagkatapos, move on ka na. Kalimutan mo na yung ginawa niyang masama sa iyo. Tandaan niyo po, ang mabuti ay mabuti pa rin kahit nagaling yan sa taong nakasakit sa iyo. Amen? Ang ganda po ng kasabihan, that doubt discovers difficulties which we never solve. And belief is the word which speaks of life. Kapag nagdududa ka, palagi kang nakakakita ng problema. Pero pag nagtitiwala ka, yan na nagbibigay sa iyo ng panibagong buhay at panibagong gana. Ang taong palaging nagdududa, miserable yan, malungkot yan, ang bigat ng karanasan yan. Pero ang taong nagtitiwala, payapa at masaya sa buhay. Yan po ang isang dahilan bakit hinihikayat ni Jesus si Santo Tomas. Sabi niya, maniwala ka, huwag kang magduda. Do not be unbelieving, but believe. Because if we stay with doubt, with unbelief, we will never live a life that is full. We will never live a meaningful life. Pangatlo at kahuli-hulihan, masama na pagdudahan mo ang pagmamahal ng Diyos. Kailangan pa ba nating pagdudahan ng pagmamahal ng Diyos? Kahit na hindi tayo karapat-dapat sa grasya niya, kahit na isipin natin napakarami na nating atraso sa Kanya, napakarami na nating kasalanan sa Kanya, pero napakabait pa rin niya. Hindi niya tayo pinapabayaan. Minsan, napakarami po mga tao dahil pabibigat ang kanilang mga pagsubok, hindi mo maiiwasan na pagdudahan nila ang pagmamahal ng Diyos. Opo, naiintindihan ko. Pagbaon ka na sa utang, pag nangaliwa ng asawa mo, hindi na natuto, paulit-ulit na lang sa kanyang pagkakamali. Oo, pag sobrang sakit na ng iyong nararamdaman sa iyong katawan, o pag sunod-sunod yung mga kamatayan sa inyong pamilya, nakakapagtaka at ikaw ay nag-uumpisang magduda. Talaga bang mabuti ang Diyos? Talaga bang pagmahal ang Diyos? Pero imbis na itanong mo kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan sa iyo, bakit hindi mo itanong ano ang tinuturo ng Diyos sa iyo? San ka dinadala ng Diyos? Dahil mga kapatid, kahit na gaano kabigat ang buhay, tandaan niyo po, hindi nagkukulang ang grasya at biyaya ng Diyos na binibigay niya sa atin. At madalas, yung mga pagsubok na yan, kalaunan pag nagtiis ka, nagpursige ka, at nagpatuloy ka, yan pala yung pagmumulan ng iyong bendisyon. Remember that, my dear friends, that sometimes the problems that God gives us are really gifts that are just wrapped in pain. Kaya kung magdududa ka man, tandaan mo, dagdagan mo pa ang iyong paniniwala. Yan ang ginagawa ng pagdududa sa atin. Nilalayo din tayo minsan sa Diyos. At paano ka pupunuin at bubusugin ng Diyos kung malayo ka sa Kanya? Ano ang sabi ni Jesus kay Santo Tomas? Blessed are those who believe, even if that they have not seen. Totoo po, mapalad ang mga naniniwala kahit na hindi pa nila nakikita. Kung paano ang isang estudyante, mapalad siya, naniniwala siyang mag-graduate siya, makakatapos siya, kahit na wala pa yung diploma. Mapalad ang isang negosyante, naniniwala, nakikita siya, na magtatagumpay siya kahit na wala pa yung pera sa kamay niya, sa pitaka niya o sa bangko niya. Mapalad ang may sakit na naniniwalang gagaling siya kahit na nararamdaman niya ang kirot ng kanyang pangangatawan. Remember that faith is a verb. Ang pananampalataya ay pandiwa. Pag ikaw ay nagdududa, yan ang nagiging hadlang sa iyo para mabuhay ka ng mabuti at masaya. Kaya nga, pag ikaw ay nananalig, tandaan mo, makakagalaw ka, makakapagpatuloy ka, makakausad ka. Please, stop doubting the love of God. Because nothing good comes from doubting God's love. But when we always believe, God loves me, that inspires us. Di po ba?
pagmunihan mo, pagdasal mo, pasalamatan mo ngayon, mahal na mahal ako ng Diyos. Naniniwala ako, nananampalataya ako, nananalig ako. Tingnan mong epekto nun sa iyo. Lumalakas ka, tinutulak ka na magpatuloy sa buhay. Normal lang po ang magduda. Pero sana, pag hindi na nakakatulong sa iyo ang pagdududa, bitawan mo na at mas dagdagan mo pa ang iyong paniniwala at pagtitiwala sa Diyos.